I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best. I-updates ko lang ito, alam po natin, karamihan sa mga Pinoy, gumagamit ng mga yung mga pampalasa sa pagkain, di ba? So, at alam din po natin, karamihan din po sa atin ay sanay na sa mga gumagamit ng bitsin, no? Ano bang brand ng bitsin? Katulad ng Ajinomoto, di ba? I think Ajinomoto lang ang mayroon yan, pag sinabi mong Ajinomoto, parang Japanese ang dating, But anyway, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipinos and OFW. So, mayroon tayong upload videos updates dito mga best. Sabi po dito, mga kababayan, today is September 6, 2025. Ayan, maganda ito, no? I think karamihan sa atin medyo hindi na gumagamit ng Ajinomoto. Naku po, ito. Dito tayo kay Pinoy Trending. Sabi po ni Pinoy Trending dito, Ajinomoto Philippines to invest. Ayan, another investment, 9.1 billion for new factory in Tarlac City. Di ba maganda? I think, mga kababayan, hindi lang po Ajinomoto or bitsin ang kanilang mga produkto. Marami pa po yan, no? So, I don't know if what the others products na mayroon sa kanila. Ayan, Tarlac City, Philippines, Ajinomoto Philippines Corporation, EPZ, is set to establish a new 9.1 billion manufacturing facility inside Tari Estate, Barangay Lourdes, Tarlac City. The construction will begin in May 2026 and is targeted for the completion by April 2028. Agay! So, alam po natin, ang administrasyon ni Pangulong Marcos is talagang naghihikayat po ng investment yan, no? Even the local and international, as long as na talagang nakakatulong sa bansa, maganda naman po yan. Lagi ko pong sinasabing, if some of the big companies are investing in our country, for sure, Filipinos kan guys, magbe-benefit dito. Why? Siyempre, kailangan po ang manpower, 'di ba? Pag nagpatayo ka ng malaking kumpanya, kailangan ng manpower, 'di ba? So ibig sabihin, magkakaroon po magki-create ng maraming jobs. Kukita ang gobyerno, kikita po yung kumpanya, kikita po ang mga manggagawang Pilipino. Yun ang pinaka-the best dito po. Baka hindi nyo alam, mga kababayan. Sa aking pagsasaliksik, marami po ako nakikita sa iba't ibang bansa na walang katulad si Pangulong Marcos Jr. na laging pumupunta sa iba't ibang bansa, Even sa mga international forum, international meeting, katulad ng Asian Summit, UND, basta marami, ang Pangulo hindi lang po sa pagsasalita sa publiko, kundi mayroon po talaga nakaset ng mga bilateral meeting, roundtable meeting with the business leaders sa mga bansa na pinupuntahan niya. Simple lang po 'yun, kundi ang mag-encourage ng investment. So, sa akin sa aking saliksik, sa buong kupuluan ng social media, mga kababayan, si PBBM lang ang tanging bukod. Siya lang po ang mayroong ganyang klaseng skills. Now, mayroon po ako nakita, ito ay pinakamalaking bansa sa mundo. Ginagaya si PBBM. I don't know kung ginagaya ang Pangulo o hindi. Bakit? Si Pangulong Marcos Jr., alam po natin sa kanyang pamumuno, laging po involved ang mga private sector. Lalo tulad po ng mga billionaires, tulad ni Atong sorry po. I mean is yung CEO ng SMC, si Ramon Ang, si Ayala, si Gokongwei, si Tan, sino pa? Marami pang iba, Pangilinan, dami. Pero guys, ay nako, nakita ko po si President Trump kahapon, actually nakasave yung video, pinanood ko po yun, mga bes. Inimbitahan niya ang mga icon ng mga billionaires sa Amerika in dinner.
I think sa White House yun eh. Dinner time yun, mga bes. Alam nyo kung ano ang agenda nila? Ang agenda ni President Trump is, kasama na po dyan si Bill Gates, no? Si Facebook, si Zuckerberg, aba mga kababayan, and the rest na mga billionaire talaga sa Amerika. In-invite niya sa isang dinner. Alam nyo kung anong pinag-usapan nila? Is to invest sa sarili nilang bansa. Magpatayo sila ng iba't ibang kumpanya, mga kababayan, no? Ay attach ko yung screenshot ko dito sa ano. Mag-i-invest sila ng mga mag-i-invest sila mismo sa kanilang bansa, sa Amerika, sa iba't ibang lugar tulad ng Los Angeles, California, saan ba banda, sa Miami, di ba? Talagang iniingganyo niya itong mga icon na ito para mag-invest. Parang ang tingin ko is ginagaya niya si PBBM. Siyempre, mga kababayan, nakikita niya ang Pangulo baka hindi nyo alam na talagang pinupuri ang Pangulo sa kanyang pamumuno, sa kanyang leadership. Even the Prime Minister ng Taiwan, mga kababayan, talagang pinupuri niya ang Pangulo. Taiwan ba yun or Vietnam? Basta talagang pinupuri si PBBM. Kasi magaling yung mamuno Ang bilis kumbaga tumaas ang growth economy ng Pilipinas. So, sabi ko nga, at least, si Pangulong Marcos Jr. Good influensya sa mga leaders sa buong mundo na nakikita kung paano sa mamuno. Diba? Iyon ang magandang role model sa isang leader na talagang ginagaya siya. I don't think kung ginagaya siya o hindi. No? Basta, maganda po yun yung ginawa ni President Trump para sa akin. Bakit kanya? Sa Philadelphia, sa isang lugar ng Amerika, kung nakikita niya, grabe, maraming naghihirap din, no? So, I think, gumagawa ng paraan ito si Pangulong Trump, no? Para mabigyan ng trabaho yung ibang mga jobless na mga Americans. Ay, nako, talaga mga bes, maganda yun, yung ginagawa niya. Ay, sa akin lang, So, sabi dito, mga bes, sabi dito, the new factory, will serve as a key production hub for the Ajinomoto We Love Kitchens brands, including Aji Ginisa. Sa kanila pala yan, mga bes. Sabi sa inyo, crispy fry and sarsaya. Masarap ito This significant investment not only aims to secure a supply and meet the growing demand of the Filipino household, but also to create more employment opportunities for Tarlac residents. You see, mga kababayan, this is what I'm talking about. Diba? Diba? Magkikita ang gobyerno, kikita ang mamamayang Pilipino, kikita pa ang Ajinomoto Company. Di kayo naloka. Aba, mga bes, maraming magtatrabaho dito. Yun nga, sabi ko, hindi lang Bitsin or Ajinomoto. Ang dami pa lang nilang mga produkto, sa kanila pala yung ano ba yan? Yung crispy fry, wow, social, and sarsaya, Aji Ginisa. Galing Tuloy, through this development, APC reaffirmed its commitment to contribute to the local economic growth while continuously bringing quality product that help Filipino families cook with ease and enjoyment. And put credit to the owner, Tarlac today. Di ba mga bes? Ano po ang kapalagayan nyo? Maraming trabaho malilika nito, mga kababayan, Ayan, another investment. The 9.9 billion, hindi mali. 9.1 billion. Minsan nagkakamali ako, mga kababayan, correct nyo ako. We are not perfect naman 9.1 billion factory ng Ajinomoto itatayo sa Aboitiz. Itatayo sa Aboitiz, Tarlac City. Libu-libong trabaho inaasahan. Di ba social? Ay nako. Di ba? Ano po ang komento nyo dito? Well, maganda po ito, mga bes. Sa totoo lang. Gusto ko ito one day ago. I think September 4 ito, pinablis. Maganda ito. Pa-research nyo na lang para mas mas okay or complete detalyado. Good yan. Thank you po sa ating mahal na Pangulo na talagang nagpupursigido para talaga mabigyan ng trabaho yung mga jobless na mga Pilipino from the
COVID guys, yung mga nakaraan na pandemya ika nga, no? Ito ang pinakamaganda. Swerte natin dahil si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ang naging pangulo. Bakit? Kung ibang pangulo baka lugmok tayo sa kahirapan ngayon. Galing tayo sa pandemya. Mabuti kamo. Si PBBM naging pangulo kasi niya, kumbaga naiangat niya kahit papano from sa kahirapan ng pandemya. Alam po natin sa pandemya na nagdaan, ang daming issue katulad ng mga 11 billion na family na nawala. Nakikinabang yung mga salot sa lipunan. So yun guys, and this is good news for everybody. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and bagus. God bless Philippines.